Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa sakripisyo ng isang ina? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, ako po ang inyong kasama upang maghatid ng isang salaysay na susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Ito ay dalisay, walang hinihintay na kapalit, at handang ibigay ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ngunit paano kung ang mismong pagmamahal na yon ang magiging dahilan ng kanyang pagdurusa? At paano kung huli na ang lahat bago pa man mamulat ang mga mata ng isang anak na matagal nang nabubulag sa katotohanan? Halina't sabay-sabay nating buksan ang aklat ng buhay ni Dalisay sa unang kabanata na pinamagatang Ang Gininintuang Hawla. Ang marangyang bakal na tarangkahan ng Hacienda Esmeralda ay dahan-dahang bumukas na tila bibig ng isang higante. Nilululuwa ang sasakyang naghatid kay Dalisay sa bago niyang tirahan. Mula sa bintana, pinagmasdan niya ang perpektong hile-hilerang mga puno ng palma at ang malawak na hardin na mas malaki pa sa buong lupang sinasaka niya sa baryo Sinag-araw. Maganda, perpekto. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong sa aspaltadong daan, isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon na animoy palasyo, halos mapigil ni Dalisay ang kanyang paghinga. Ito ang bunga ng lahat ng paghihirap ng kanyang si Luzon, ang kanyang nag-iisang anak. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Nandito na po tayo, Ma'am Dalisay, magalang na sabi ng driver. Tumango siya at hinigpitan ng hawak sa kanyang luma, ngunit matibay na bayong. Sa loob niyon ay naroon ang lahat ng pwede niyang dalhin mula sa baryo. Ilang pirasong suman na siya mismo ang nagluto, isang garapon ng matamis na baw, at ang paboritong kakanin ni Luzon nung bata. Pa ito, mga simpleng bagay, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay piraso ng kanyang pagmamahal. Pagbaba niya ng sasakyan, isang malamig na hangin mula sa nakasentralisadong aircon ng bahay ang sumalubong sa kanya, kahit nasa labas pa lamang siya. Saglit siyang napapikit, hinahanap ang init ng araw na sanay niyang kasama sa bukid. Dito, ang hangin ay may artipisyal na lamig. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay malungkot at walang buhay. Nanay. Ang boses na yon, ang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumingon si Dalisay at nakita ang kanyang si Luzon papalapit sa kanya. Matangkad, makisig sa suot nitong mamahaling damit. Ang dati payat na batang lalaki na tinuruan niyang magtanim ay isa na ngayong matagumpay na negosyante. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa isang saglit nawala ang lahat ng kanyang kaba. Nasa bisig niya muli ang kanyang mundo. Kumusta ang biyahe, Nay? Pagod po ba kayo? Tanong ni Luzon, hinawakan ang kanyang mga balikat. Ayos lang ako, anak. Ang ganda ng bahay mo. Ang laki. Bahay natin, Nay. Simula ngayon, dito na kayo titira. Hindi na kayo mag-iisa doon sa probinsya. Isang babae ang lumabas mula sa malaking pinto. Si Marikit, ang kanyang manugang. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang porselanang kutis. Ang kanyang nangiti ay perpekto, tulad ng lahat ng bagay sa lugar na yon. Ngunit habang papalapit ito, naramdaman ni Dalisay ang pagbalik ng lamig na kanina'y kanyang naramdaman. Welcome po sa Hacienda Esmeralda, Nanay Dalisay, sabi ni Marikit, at kinuha ang kanyang kamay upang magmano. Ang pagdampi ng kanyang labi sa likod ng palad ni Dalisay ay kasinlamig ng hangin. I'm so glad you're finally here. Matagal ka na po naming hinihintay ni Luzon. Salamat, Hija, sagot ni Dalisay. Pinilit ngumiti. Iniabot niya ang bayong. May kaunti akong dala para sa inyo. Mga galing pa sa atin. Oh, thank you po, sabi ni Marikit.
Kinuha ang bayong na tila ba dumi ang hawak. Ang mga daliri nito ay bahagya lang dumampi sa hinabing dahon. Ngumiti ito kay Dalisay, ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Dalisay ang isang bahagyang senyas, isang mabilis na kumpas ng kamay patungo sa isang kasambahay na nakatayo sa di kalayuan. Naintindihan agad ng kasambahay ang ibig sabihin. Ang bayong na puno ng pagmamahal at pagod ni Dalisay ay kinuha nito na may kasamang pag-iingat. Pag-iingat na hindi ito makadikit sa iba pang mga gamit. Hindi iyon napansin ni Luzon na abala sa pag-akay sa kanya papasok. Ngunit para kay Dalisay, ang eksenang yon ay tila isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok para kay Dalisay. Ang mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy ay puno ng mga pagkaing hindi pamilyar sa kanya. Ang dami ng kubyerto sa tabi ng kanyang plato ay nakakalito. Isang kutsara at tinidor lang ang kailangan niya, ngunit mayroon pang 2 pares na iba't ibang laki at isang kutsilyo. Sinubukan niyang gayahin ang kilos ng kanyang manugang, ngunit ang kanyang mga kamay, na sanay sa bigat ng asarol at sa pag-aararo, ay naninigas sa paghawak sa mga pinong kagamitan. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang tumunog ng malakas ang pagtama ng kanyang tinidor sa plato. Napatingin sa kanya si Marikit, isang mabilis na sulyap, isang bahagyang pagtaas ng kilay, at isang halos hindi mahahalata na pagniwi ng labi bago ito muling ngumiti ng matamis. Walang sinabi si Marikit, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng panghuhusga. "Ang sarap ng luto mo, mahal," sabi ni Luzon, na walang kamalay-malay sa nangyayari. "Alam mo, Nay, si Marikit ang nag-asikaso ng lahat ng ito para sa welcome dinner nyo. Gusto niyang ma-feel at home kayo." Tumangulang si Dalisay at pilit na ngumuya sa pagkain na walang lasa para sa kanyang panlasa. Mas masarap pa ang sinaing at tuyo na kinakain niya sa kanilang simpleng dampa. "Nay, sa susunod na buwan, may malaking proyekto kaming isasara. Pagmamalaki ni Luzon. Kapag nangyari yon, bibili ako ng isa pang kotse. Yung mas malaki para komportable kayo kapag namamasyal tayo." Patuloy na nagsalita si Luzon tungkol sa kanyang mga tagumpay, sa kanyang mga pangarap. Nakikinig si Dalisay at habang nakikita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang anak, unti-unti siyang nakakaramdam ng pagmamalaki. Ito naman ang gusto niya, hindi ba? Ang maging matagumpay si Luzon. Kung ang pagtira sa malaking bahay na ito, kasama ang isang manugang na tila yelo, ang pakikitungo, ang kapalit, marahil ay kaya niyang tiisin para sa kanyang anak. Matapos ang hapunan, inihatid siya sa kanyang silid. Mas malaki pa ito sa buong bahay niya sa baryo. May sarili itong banyo at isang malambot na kama na lumulubog siya sa tuwing hihiga. Ngunit nang magsara ang pinto at naiwan siyang mag-isa, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan ay bumalik. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahanap ang init na hindi maibigay ng makapal na kumot. Hindi siya dinalaw ng antok. Nagpasya siyang bumaba para uminom ng isang basong tubig. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo na nababalot ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng isang pinto. Ang pinto ng silid ni Luzon at Marikit. Narinig niya ang boses ng kanyang manugang, mahina, ngunit malinaw, sa katahimikan ng gabi. Tila may kausap ito sa telepono. "Oo, nandito na. Nakakairita, Clarita. She thinks this is still the province." May narinig siyang mahinang tawa. "Don't worry, I'll handle her. Kailangan ko lang magpanggap na mabait sa harap ni Luzon." Napatigil si Dalisay. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Nagpatuloy ang boses. Isang boses na walang bahid ng pagka-sweet, puno ng tunay na pandidiri. "Oo, nandito na ang matanda. Ang baho ng probinsya dinala niya hanggang dito sa pamamahay ko.
Sa sandaling iyon, ang maliit na tinik na bumaon sa puso ni Dalisay kanina ay tila naging isang punyal. Ang lamig na kanyang naramdaman, pagdating niya, ay hindi na lang basta hangin. Ito ay ang katotohanan. At sa gabing iyon, sa loob ng ginintuang hawla na ipinagmamalaki ng kanyang anak, naramdaman ni Dalisay sa kauna-unahang pagkakataon ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang pagdating ni Dalisay sa maningning-ningang ngunit malamig na mundo ng Hacienda Esmeralda. Sa likod ng matatamis na ngiti at magiliw na pagtanggap, isang masakit na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ngayon, ating silipin ang kwento mula sa mga mata ng kanyang anak. Ang isang lalaking nagmamahal, ngunit sa kanyang pag-ibig ay may namumuong pagkabulag. Patuloy nating pakinggan ang kanyang salaysay sa ikalawang kabanata, Mga Tinik sa Rosas. Para kay Luzon, ang umagang yon ay perpekto. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking salaming bintana ng kanilang silid kainan ay nagbibigay liwanag sa mukha ng kanyang magandang asawa, si Marikit, na abala sa pag-aayos ng kanilang almusal. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo ang kanyang ina, si Dalisay. Sa wakas, buo na ang kanyang pamilya sa ilalim ng iisang bubong. Ito ang pangarap niya. "Good morning, mahal," bati ni Marikit. Isang matamis na halik ang iginawa nito sa kanyang mga labi. "I prepared a special breakfast for nanay." Napangiti si Luzon. Tumingin siya sa mesa. May mga pancake, bacon, scrambled eggs at isang fruit platter na tila galing sa isang mamahaling hotel. Napakaswerte niya kay Marikit. Bukod sa maganda at matalino, napakasipag pa nitong asikasuhin ang kanilang pamilya. "Salamat, mahal. You're the best," bulong niya. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. "Nay, kumain na po kayo. Espesyal na inihanda yan ni Marikit para sa inyo." Nakita ni Luzon ang pag-aalinlangan sa mukha ni Dalisay. Dahan-dahan itong kumuha ng isang pirasong tinapay at kinagatan iyon nang walang imik. Hindi nito pinansin ang mga pancake o ang bacon. Napansin ni Luzon ang bahagyang paglungkot sa mukha ni Marikit. "Nay, tikman niyo po itong pancake. Paborito po yan ni Luzon." Magiliw na alok ni Marikit. Inilapit ang isang platito sa ina. Umiling si Dalisay. "Ayos na ako dito sa tinapay, Hija. Hindi ako sanay sa mga ganyang pagkain." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Marikit, ngunit agad din itong ngumiti. Isang nangiti na sa paningin ni Luzon ay puno ng pasensya at pag-unawa. "It's okay, Nay. Maybe tomorrow. I'll try to cook sinangag and tuyo, kung yun po ang gusto ninyo." Nang makaalis si Dalisay mula sa hapagkainan, niyakap ni Marikit si Luzon mula sa likuran. "I tried my best, honey," malungkot na sabi nito. "Pero parang ayaw talaga ni nanay sa akin o sa luto ko." Hinarap ni Luzon ang asawa at hinaplos ang pisngi nito. "Huwag mong isipin yan, mahal. Naninibago lang si nanay. Bigyan natin siya ng panahon. Ang mahalaga, nakikita kong ginagawa mo ang lahat para sa kanya." Sa loob-loob ni Luzon, nakaramdam siya ng awa para sa kanyang asawa. Sinusubukan nito ang lahat, ngunit tila mahirap talagang pasayahin ang kanyang ina. Kinahapunan, habang nasa gitna ng isang video conference, si Luzon, sa kanyang home office, natanaw niya mula sa bintana ang kanyang ina. Naglalakad ito sa hardin. Saglit siyang napangiti. Marahil ay nagsisimula na itong masanay. Ngunit maya-maya pa, nakita niyang yumuko si Dalisay at nagsimulang bunutin ang ilang mga damo malapit sa hanay ng mga rosas ni Marikit. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marikit. Ang mukha ay bahid ng pag-aalala. "Honey, look at nanay," sabi nito. Itinuro ang bintana. "Baka masira niya yung mga imported roses ko. Alam mo namang napakadelikado ng mga yon. At isa pa, ayokong napapagod siya." Bumuntong hininga si Luzon. Lumabas sila pareho. "Nay,
Tawag niya sa ina na may pilit ng ngiti. Hayaan niyo na po ang mga hardinero dyan. Magpahinga na lang po kayo sa loob. Gusto ko lang namang makatulong, anak. Ayokong nakatunganga lang buong araw. Sagot ni Dalisay. Ipinagpag ang lupa sa kanyang mga kamay. I appreciate the thought, Nay. Malamig na sabi ni Marikit. Inakay ito palayo sa mga halaman. Pero this is your time to relax. Kami na ang bahala sa lahat. Habang paakyat sila pabalik sa bahay, narinig ni Luzon ang bulong ni Maridikit. Ang mahal pa naman ng mga rosas na yan. Buti na lang nakita ko kaagad. Muli, naramdaman ni Luzon ang pagkaunawa sa kanyang asawa. Si nanay talaga. Isip niya, hindi sanay na walang ginagawa. Upang mapasaya ang ina, dumaan si Luzon sa isang mall bago umuwi kinabukasan. Ibinili niya si Dalisay ng isang magandang bestida. Simple ngunit elegante. Inisip niyang bagay na bagay iyon sa kanyang ina. Para sa inyo po. Nay, sabi niya. Iniabot ang paper bag. Nakita niya ang kislap ng tuwa sa mga mata ni Dalisay. Naku, anak, nag-abala ka pa. Sige na po, Nay. Isukat niyo. May family dinner tayo mamaya. Pagkalipas ng isang oras, lumabas si Dalisay mula sa kanyang silid. Suot niya ang bestida. Bagay nga sa kanya, ngunit kitang-kita sa bawat kilos ni Dalisay ang pagkailang. Panay ang hila niya sa laylayan ng damit. Hindi siya mapakali. Ang ganda niyo po, Nanay. Puri ni Marikit. Ngumiti si Dalisay, ngunit isang pilit na ngiti. Salamat. Pero parang hindi bagay sa akin. Masanay ako sa mga duster ko. Bagay po, Nay. Maninibago lang kayo, sabi ni Luzon. Ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya. Nang pumasok na muli si Dalisay sa silid para magpalit, bumulong si Marikit sa kanya. Si Honey, mas sanay talaga siya sa mga lumang damit. Siguro, we shouldn't force her to change. May kirot na naramdaman si Luzon, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Nakakalungkot isipin na kahit anong gawin na niya, tila mas pinipili pa rin ni nanay ang dati nitong buhay. Ang pinakamatinding tumatak sa isip ni Luzon ay nangyari ilang araw pagkatapos. Nakita niya ang kanyang anak na si Tala, masayang tumatakbo papalapit sa kanyang lola na nakaupo sa sala. Umupo si Tala sa kandungan ni Dalisay at yumakap ng mahigpit. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Luzon habang pinapanood ang tagpong iyon. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang namnamin, mabilis na lumapit si Marikit. Tala, sweetie, get down from Lola, sabi nito sa isang mahinahon ngunit may diin na boses. Ako na. Baka mahawa ka pa sa sakit ng matatanda. Hinila ni Marikit ang bata palayo sa kanyang ina. Nakita ni Luzon ang pagbabago sa mukha ni Dalisay, isang mabilis na pagguhit ng sakit. Bago ito napalitan ng pamilyar na blangkong ekspresyon, napatungo na lang ito. Marikit, that's a bit harsh. Saway niya sa asawa ng nasa kusina na sila. Honey, I'm just being a mother. Katwiran nito. Alam mo namang sakitin si nanay. Mahirap na. I'm just protecting our daughter. Hindi na nakakibo si Luzon. May punto ang kanyang asawa. Nag-aalala lang naman ito para sa kapakanan ng kanilang anak. Marahil ay masyado lang siyang naging sensitibo. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para matulog, narinig nila ang isang mahinang kalabog mula sa silid ni Dalisay. Nagmamadali silang pumasok at nakita ang ina na nakahawak sa dibdib, hirap sa paghinga. Nanay, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Luzon. Ang puso ko, anak. Hirap na sabi ni Dalisay. Si Marikit ang unang kumilos, mabilis, kalmado, at episyente. Inalalaya niya si Dalisay paupo sa kama at kumuha ng isang basong tubig. It's a mild palpitation, honey, sabi ni Marikit kay Luzon, na para bang isa itong doktor. Stress and fatigue, kailangan lang niya ng gamot at pahinga.
Nang medyo kumalma na si Dalisay, kinuha ni Marikit ang maliit na kahon ng gamot para sa puso sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luzon na may seryosong mukha. "Luzon, this is serious," sabi niya. "Minsan nakakalimutan na ni nanay uminom nito. Baka magkamali pa siya ng dosis. Starting today, ako na ang mag-aasikaso ng gamot niya. I'll make sure she takes it on time, every time." Nakaramdam si Luzon ng matinding pasasalamat. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, naroon ang kanyang asawa, handang akuin ang responsibilidad. Ito ang kailangan ng kanyang ina. Isang taong mag-aalaga dito ng husto. "Salamat, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," sabi niya. Niyakap ang asawa. Iniabot niya ang kahon ng gamot kay Marikit. Tinanggap iyon ni Marikit at ngumiti. Isang ngiti ng pag-aalala at pagmamahal sa paningin ni Luzon. Ngunit kung titingnan lang niya ng mas maigi, kung hindi lang sana siya bulag sa paghanga, marahil ay makikita niya ang isang panandaliang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. Sa bawat pamilya, may mga sikretong itinatago sa dilim. Sa bawat ngiti, may mga luhang hindi nakikita. Sa ikalawang kabanata, nakita natin ang pagkabulag ni Luzon sa pag-ibig. Isang pagkabulag na nagbigay daan sa isang masamang balak. Ngayon, papasukin natin ang isipan ng taong nasa likod ng lahat ng ito. Ating alamin kung ano ang naguudyok sa isang pusong puno ng galit. Tunghayan natin ang simula ng kanyang masamang obra sa ikatlong kabanata. Ang unang dosis ng kasinungalingan. Nakatayo si Marikit sa harap ng malaking salamin sa kanyang banyong gawa sa marmol. Ang ilaw mula sa vanity mirror ay nagbibigay liwanag sa kanyang perpektong mukha. Ngunit ang refleksyon sa kanyang mga mata ay madilim. Sa kanyang palad na makinis, hawak niya ang maliit na bote ng gamot ni Dalisay. Ito na ang kanyang tropeyo. Ang simbolo ng kanyang kontrol. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napakadali. Napakadaling paikutin sa kanyang mga daliri. Si Luzon, ang pag-ibig nito ay isang kadena na isinusuot niya sa leeg ng lalaki at hihilahin niya ito kahit saan niya gusto. At ngayon, hawak na rin niya ang buhay ng matandang kinasusuklaman niya. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig. Ang tunog niyon ay musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan, binuksan niya ang bote. Isa-isa niyang kinuha ang maliliit na tabletas, ang gamot na nagpapanatili sa pagtibok ng puso ni Dalisay. Ang mga pildoras na ito ang sagabal sa kanyang perpektong buhay. Hindi niya ito itinapon sa basurahan. Masyadong simple, masyadong walang saysay. Isa-isa niya itong inihulog sa inidoro. Pinanood niya ang mga ito habang unti-unting lumulubog. Sa bawat tableta, isang piraso ng lakas ng matanda ang nawawala. At sa huli, pinindot niya ang flash. Ang marahas na pag-ikot ng tubig na lumamon sa mga gamot ay tila pag-ikot ng tagumpay sa kanyang dibdib. Tapos na. Mula sa isang nakatagong supot sa loob ng kanyang drawer, kinuha niya ang isang bote ng mamahaling multivitamins. Magkasing hugis, magkasing kulay, perpekto. Maingat niyang inilipat ang mga bitamina sa orihinal na lalagyan ng gamot. Pagkatapos, isinara niya ito ng mahigpit. Ayan, isang bote na puno ng kasinungalingan. Napatingin siyang muli sa salamin. Saglit niyang nakita ang isang batang babae. Payat, gusgusin, nakatayo sa labas ng isang bakod. Pinapanood ang ibang mga batang kumakain ng mamahaling sorbetes. Naalala niya ang pakiramdam ng kahihiyan nang ituro siya ng mga ito. Tinatawag na anak ng magsasaka. Naalala niya ang kalyo sa mga kamay ng kanyang ina. Amoy lupa at pagod. Kamukhang-kamukha ng mga kamay ni Dalisay. Ang matandang yon, ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ang punto nito sa pagsasalita. Lahat ay isang paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatalikuran.
Si Dalisay ang buhay na imahe ng kahirapan na isinumpa niyang hinding-hindi na niya babalikan. At hindi niya hahayaang sirain ng matandang yon ang mundong binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang Hacienda Esmeralda ay ang kanyang kaharian. At dito, siya ang reyna. Dala ang bote ng gamot at isang basong tubig. Naglakad siya patungo sa silid ni Dalisay. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Naabutan niyang nakahiga ang matanda. Nakatingin sa kisame. Ang mukha nito ay maputla. "Nanay," malambing na tawag ni Marikit. Umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan. "Oras na po para sa gamot ninyo." Tumingin sa kanya si Dalisay. Ang mga mata ay may bakas ng pagod at pagtataka. Dahan-dahan itong umupo. "Ito po," sabi ni Marikit. Inilagay ang isang tableta sa palad ng matanda. "Inumin niyo to, Nay, para lumakas kayo." Tinitigan ni Dalisay ang tableta, tila may pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, isinubo niya ito at uminom ng tubig. Napanood ni Marikit ang paggalaw ng lalamunan nito habang nilulunok ang unang dosis ng kanyang panlilinlang. Isang alon ng kasiyahan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, napahawak si Dalisay sa kanyang ulo. Parang lalo akong nahilo." "Hija." Ngumiti lang si Marikit, isang nawangiting puno ng huwad na pag-aalala. Hinaplos niya ang likod ng matanda. "Normal side effect lang po yan, Nay. Ganyan po talaga sa simula, kapag nagsisimula ng tumalab ang gamot. Ang ibig sabihin lang po niyan ay gumagana siya. Magpahinga lang po kayo. Kakaiba rin ang lasa, hindi katulad ng dati." Muling reklamo ni Dalisay, ang boses ay mas mahina na. "Baka po nagbago lang sila ng formula sa pabrika." Mabilis na sagot ni Marikit. Ang kanyang isip ay kasing talim ng patalim. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. I'm here to take care of you. Ipinangako ko po yan kay Luzon." Ang pagbanggit sa pangalan ni Luzon ay sapat na para patahimikin ang anumang natitirang pagdududa sa isipan ni Dalisay. Tumango na lamang ito, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumanlalabo, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pagod at pagkalito. Humiga itong muli at ipinikit ang kanyang mga mata. Tumayo si Marikit. Bago siya lumabas ng silid, sumulyap siyang muli sa nakahigang anyo ni Dalisay. Isang matandang babae na walang kalaban-laban, lubos na nagtitiwala sa pangangalaga ng isang taong ang tanging nais ay ang kanyang pagbagsak. Napaka-perpekto ng kanyang plano. Walang makakaalam, walang makakahalata. Gagawaing isang palabas, ang unti-unting paghina ni Dalisay. Isang drama ng katandaan na siya ang direktor. At si Luzon, ang manunood, na walang kamalay-malay. Isinara niya ang pinto nang walang ingay. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, hindi niya napigilan ang isang maliit na tawa na kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang malamig at matagumpay. Ngunit sa kabilang dulo ng pasilyo, sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid laruan, may isang pares ng mga matang nakamasid. Si Tala. Hindi niya narinig ang usapan, ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kakaibang ngiti sa mukha ng kanyang ina matapos nitong painumin ng gamot ang kanyang lola. Isang ngiti na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ito ang ngiti na ibinibigay nito kay daddy o sa mga bisita nila. Ito ay isang nangiting nakakatakot. Naramdaman ng maliit na bata ang isang kaba sa kanyang dibdib. May mali. Mayroong isang bagay na hindi tama. At sa sandaling iyon, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso. Isang binhi na sa mga darating na araw ay didiligan ng mga kasinungalingan at pagpapanggap. Hanggang sa ito ay lumaki at mamunga ng isang mapait na katotohanan. May mga araw na gumigising si Dalisay na tila may isang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan.
Ang mga bagay na dati simple at malinaw ay nagiging komplikado. Ang mga salita ay tila nawawala bago pa man niya ito mabigkas. Ang kanyang katawan, na sanay sa pagod ng buong araw na pagtatrabaho sa bukid, ay madali nang nanghihina kahit sa simpleng paglalakad lamang sa loob ng malaking bahay. Isang umaga, pumasok siya sa kusina na may malinaw na layunin, ang uminom ng isang basong tubig. Ngunit pagdating niya sa gitna ng malawak at makintab na sahig, bigla siyang natigilan. Hinawakan niya ang gilid ng marmol na countertop, pilit inaalala kung bakit siya naroroon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na walang dala. Ano nga ba ang gagawin niya? Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isip, ngunit ang sagot ay mailap. Nay, okay lang po ba kayo? Ang boses ni Marikit ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa may pintuan, suot ang isang mamahaling silk robe, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Nagsimulang magsalita si Dalisay, ngunit walang kasunod. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sakto namang pababa ng hagdan si Luzon, bihis na para sa trabaho. "Good morning," bati nito, ngunit napahinto nang makita ang eksena. Anong nangyayari? Lumapit si Marikit sa asawa at bumulong ng sapat lang para marinig ni Luzon, ngunit may kasamang buntong hininga. "Hay, ang nanay talaga. I think she's a bit lost again, honey." Nakatayo lang siya dyan, hindi alam kung anong gagawin. Tumingin si Luzon sa ina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Nay, umupo na lang po muna kayo. Baka napapagod po kayo." Walang nagawa si Dalisay kundi ang tumango. Pinaupo siya ni Luzon sa isang silya at siya na mismo ang kumuha ng isang basong tubig. Habang umiinom, naramdaman niya ang mga mata ni Marikit na nakatitig sa kanya. Isang titig na tila nagsasabing, "Kita mo na? Wala ka ng silbi." Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinintay niya ang pagkakataong makausap ang kanyang anak nang sila lang dalawa. Nang hapong yon, naabutan niya si Luzon na nag-iisa sa hardin, nagbabasa ng dyaryo. Ito na ang kanyang pagkakataon. "Luzon, anak." Mahinang tawag niya. "Opo, Nay," sagot ni Luzon. Ibinaba ang dyaryo. Tungkol sa gamot na ibinibigay sa akin ni Marikit." Panimula niya, maingat na pinipili ang mga salita. "Anak, iba ang lasa. At sa tuwing iinumin ko, lalo lang akong nanghihina at nahihilo. Hindi katulad ng dati kong gamot." Tinitigan siya ni Luzon. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pagkalito, hindi sa pag-unawa. Iyon ang klase ng tingin na ibinibigay mo sa isang taong nagsasabi ng isang bagay na walang katuturan. "Nay, pareho lang yan," sagot nito sa isang malumanay, ngunit may katiyakan na boses. "Ako mismo ang nakakakita kay Marikit na kinukuha yan mula sa parehong bote. Nag-aalala lang kayo masyado. Baka epekto lang yan ng pagod ninyo." Gumuho ang pag-asa sa puso ni Dalisay, ang kanyang sariling anak. Hindi siya pinaniniwalaan. Para kay Luzon, ang mga salita niya ay gawa-gawa lamang ng isang isipang nagiging makakalimutin. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo di ay hindi lubos na maintindihan? Natahimik na lamang siya. Ang sitwasyon ay lalong lumala makalipas ang ilang araw. Isang gabi, naghahanda na ang lahat para sa hapunan nang biglang magtanong si Marikit na may halong pagkabahala. "Honey, nakita mo ba ang wallet ni nanay? Hindi raw niya mahanap." "Nasa ibabaw lang ng mesa ko sa kwarto kanina," sagot ni Dalisay. Kinakabahang kinapa ang kanyang bulsa. "Wala po doon siya, Nay. Hinalughog na po namin ng mga katulong," sabi ni Marikit. Nagsimula silang maghanap.
Tiningnan ni Luzon sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador. Si Dalisay naman ay pabalik-balik sa sala. Ang puso ay kumakabog sa takot at kahihiyan. "Wait! I have a weird idea," biglang sabi ni Marikit. Naglakad ito papunta sa kusina. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ito. Hawak ang wallet ni Dalisay. May namumuong yelo pa sa ibabaw nito. "I found it," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagpipigil. It was inside the freezer. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanilang lahat. Tumingin si Luzon mula sa wallet, patungo sa kanyang ina. Ang ekspresyon sa mukha nito ay isang halo ng pagkabigla, pagkadismaya, at awa. Hindi ko yan inilagay dyan," nanginginig na sabi ni Dalisay. "Alam kong hindi." Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang ebidensya ay naroon, malamig, at hindi maikakaila sa mga kamay ni Marikit. Lumapit ang kanyang manugang kay Luzon. "Luzon, I'm getting really worried about her." Bulong nito, sapat lang para marinig nilang tatlo. "This is not a good sign. We need to watch her more closely." Hindi na tumingin si Dalisay sa kanyang anak. Hindi niya kayang makita ang awa sa mga mata nito. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad paakyat sa kanyang silid. Pakiramdam niya, ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Sa gabing iyon, hindi na siya bumaba para maghapunan. Kinabukasan, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang emosyonal. Isang matinding paninikip ang kanyang naramdaman na sinundan ng isang matulis na kirot. Hirap siyang huminga. Kailangan niya si Luzon. Nanghihina, sinubukan niyang tumayo. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at lumabas sa pasilyo. Nakita niya si Marikit na papalabas mula sa kabilang silid, nag-aayos ng hikaw. "Rikit." Hirap niyang tawag. Napalingon ito. Sa isang saglit nakita ni Dalisay ang pagkawala ng lahat ng pagkukunwari sa mukha ng kanyang manugang. Walang pag-aalala, walang gulat. Tanging isang malamig na interes na tila pinapanood ang isang inaabangang eksena sa isang pelikula. Ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Marikit. Kalmado, nagmamasid, at sa isang sulok ng mga labi nito, isang halos hindi mahahalata, ngunit napakalinaw ng ngiti ng kasiyahan. Pagkatapos, isang nakakabinging kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. At doon pa lang, matapos ang ilang sandali ng pananabik, inilabas ni Marikit ang lahat ng hangin sa kanyang baga at sumigaw sa paraang yayanig sa buong kabahayan. "Luzon, tulong ang nanay." Para kay Tala, ang kanyang lola Dalisay ay amoy araw at matamis na lupa. Naaalala pa niya ang mga hapon sa baryo Sinag-araw kung saan uupo siya sa kandungan nito habang tinuturuan siyang gumawa ng mga laruang dahon ng niyog. Ang kanyang lola ay malakas. Kaya nitong buhati ng isang bayong na puno ng mangga. Ang kanyang lola ay matalino. Alam nito ang pangalan ng lahat ng ibon at halaman sa kanilang bakuran. Ang tawa nito ay katulad ng tunog ng maligamgam na ulan sa mga dahon. Ngunit ang Lola Dalisay na kasama niya ngayon sa Hacienda Esmeralda ay ibang-iba. Lagi itong pagod. Ang mga mata nito na dati puno ng kislap ay malungkot at laging tila may hinahanap. Bihira na itong tumawa. At higit sa lahat, lagi itong tila natatakot, lalo na kapag nasa malapit ang kanyang Mommy Marikit. Nagsimula ang pagdududa ni Tala sa maliliit na bagay. Isang araw, nakita niyang nagluluto ang kanyang lola ng paborito nitong ginataang bilo-bilo. Ang matamis na amoy ng gata at langka ay pumuno sa kusina. Tuwang-tuwa si Tala. Ngunit nang dumating ang kanyang Mommy Marikit,
Ang ngiti nito ay pilit. "Oh, nanay, nag-abala pa po kayo," sabi ni Marikit. "Mayroon naman po tayong mga chef. You should be resting." Nang umalis si Dalisay sa kusina, nakita ni Tala ang kanyang ina na kumuha ng kutsara, tinikman ng bilo-bilo at bahagyang nangiwi. Pagkatapos, nang walang nakatingin o sa akala nitong walang nakatingin, itinapon nito ang lahat ng laman ng kaldero sa basurahan. Si Tala, na nagtatago sa likod ng pinto, ay naramdaman ang pagkirot sa kanyang dibdib. Bakit iyon ginawa ni Mommy? May isa pang pagkakataon. Narinig niyang may kausap ang kanyang ina sa telepono sa loob ng library. Ang boses nito ay mahina, ngunit matalas. Nakakainis talaga, Clarita. She's so clumsy. Parang probinsyana pa rin kung kumilos. Narinig niyang sabi ni Marikit na sinundan ng isang tawa. But don't worry, malapit na. Konting tiis na lang. Hindi naintindihan ni Tala ang ibig sabihin ng lahat ng yon. Ngunit naramdaman niyang ang kanyang lola ang pinag-uusapan. Bakit ganoon magsalita si Mommy tungkol kay Lola? Sa harap ni Daddy, si Mommy ay laging mabait at maalaga kay Lola. Alin ang totoo? Ang pinakanagpabagabag sa isip ni Tala ay ang eksena na palihim niyang nasaksihan. Nakita niya ang kanyang Lola Dalisay na naglalakad ng marahan sa pasilyo, nakahawak sa dingding para sa suporta. Nang makapasok ito sa silid, lumabas naman ang kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Tumingin ito sa paligid at nang makitang walang tao, ginaya nito ang paglalakad ng kanyang lola. Isang paglalakad na paika-iika at nanginginig. Pagkatapos ay ngumisi ito sa sarili, na tila tuwang-tuwa sa kanyang panggagaya. Napatakip si Tala sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Naglalaro lang ba si Mommy? Hindi. Ang itsura sa mukha nito ay hindi itsura ng isang taong naglalaro. Iyon ay itsura ng isang taong nangungutya. Sinubukan niyang magtanong sa kanyang ama. Isang gabi, habang iginuguhit siya nito sa kanyang aklat, tinanong niya, "Daddy, why is Lola always sick?" Ginulo ni Luzon ang kanyang buhok. "Lola is just getting old, sweetie. Ganyan talaga kapag matanda na." "But in the province, she was not sick," git ni Tala. "She was strong. We used to run in the fields." Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Luzon. "People change, anak. Let's just take good care of her, okay?" Hindi kontento si Tala sa sagot. Alam niya, sa paraang isang bata lang ang nakakaalam na hindi lang pagtanda ang dahilan. Isang hapon, sinubukan niyang mag-alok ng tulong. Nakita niya ang kanyang lola na nahihirapang abutin ng isang baso ng tubig sa mesa. Kumuha siya ng isang silya, tumuntong dito, at kinuha ang baso. "Here, Lola," sabi niya. Iniabot ang tubig. Ngumiti si Dalisay, isang tunay at mainit na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Tala. "Salamat, apo ko." Ngunit bago pa man makuha ng kanyang lola ang baso, isang kamay ang mabilis na pumagitna sa kanila. Si Marikit. "Ako na, sweetie," sabi nito. Kinukuha ang baso mula sa kamay ni Tala. Ang nangiti nito ay para sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang lola. "Baka mahawa ka pa sa sakit ng matatanda. Go play in your room." Habang paalis, narinig ni Tala ang sinabi ng kanyang ina kay Dalisay. "Huwag niyo pong ginagamit ang bata, Nay. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo ang mga katulong." Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan, ang tinapong pagkain, ang usapan sa telepono, ang panggagaya, ang pagbabawal sa kanya na lumapit, ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Tala. Ang huling piraso ay dumating isang gabi. Hindi siya makatulog, kaya bumaba siya para kumuha ng gatas. Ang ilaw sa silid ng kanyang mga magulang ay bahagyang nakabukas. Sa kanyang pagdaan, sumilip siya.
Nakita niya ang kanyang ina, nakatalikod. Sa ibabaw ng dresser nito, may 2 bote ng gamot. Ang isa ay ang pamilyar na bote ng gamot ni Lola. Ang isa ay isang bagong bote na may matingkad na etiketa. Nakita niya ang kanyang ina na binuksan ang bagong bote. Maingat nitong kinuha ang mga laman noon, mga tableta na kaparehong-kapareho ng itsura sa gamot ni Lola at inilipat sa luma at pamilyar na bote. Pagkatapos, itinago nito ang bagong bote sa pinakailalim ng kanyang drawer. Natigilan si Tala. Ang kanyang maliit na puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit alam niyang mali ito. Bakit papalitan ni Mommy ang laman ng bote ng gamot ni Lola? Bakit kailangang palihim? Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagkaroon ng pangalan. Takot. Takot para sa kanyang lola. At alam niyang hindi na siya maaring manahimik na lang. Ngunit sino ang maniniwala sa isang batang tulad niya? Kinabukasan, sinubukan ni Tala na kausapin ang kanyang ama. Alam niyang ito lang ang tanging tao na maaaring makinig sa kanya. Naabutan niya si Luzon sa may terrace, nagkakape habang may kausap sa telepono. Ang boses nito ay seryoso, nagbibigay ng mga utos tungkol sa negosyo. Hinintay ni Tala na matapos ito. Nang ibaba ni Luzon ang telepono, agad siyang lumapit. "Daddy?" Panimula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Yes, sweetie? What is it?" Tanong ni Luzon. Ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles pa rin sa kanyang mesa. It's about Mommy and Lola's medicine." Napatigil si Luzon at tumingin sa kanya. "What about it?" "Daddy, I saw Mommy. She changed the pills. She put different pills in Lola's bottle." Diretsong sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na paniwalaan siya. Kumunot ang noo ni Luzon. Sa isang saglit nakita ni Tala ang isang kislap ng pag-aalala. Ngunit agad din itong napalitan ng pagod ng ngiti. Umupo siya at inilagay si Tala sa kanyang kandungan. "Anak, are you sure about that?" Malumanay na tanong nito. "Baka naman you misunderstood what you saw. Baka the doctor gave Lola new vitamins and Mommy was just organizing them. Your mother loves Lola very much. She would never do anything to harm her." "But Daddy, she looked..." Hindi mahanap ni Tala ang tamang salita. Paano niya ipapaliwanag ang nangiti sa mukha ng kanyang ina? Paano niya ipapaliwanag ang takot na kanyang naramdaman? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, muling tumunog ang telepono ni Luzon. Tiningnan nito ang screen. "I have to take this, sweetie. It's important." Ibinaba siya nito mula sa kanyang kandungan. "Go and play, okay? Don't worry about these things. Everything is fine." Habang naglalakad si Tala palayo, narinig niya ang pagbabago sa boses ng kanyang ama. Bumabalik sa pagiging seryosong negosyante. Parang bulang naglaho ang kanilang usapan. At doon, sa ilalim ng maliwanag na araw, naramdaman ni Tala ang sobrang kalungkutan. Walang naniniwala sa kanya. Para sa lahat, siya ay isang bata lamang na may malikot na imahinasyon, ngunit hindi siya sumuko. Kung hindi nila paniniwalaan ang kanyang mga salita, kailangan niyang ipakita sa kanila. Kailangan niya ng ebidensya. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Tala sa sarili niyang pamamahay. Palagi siyang nagmamamsid, nakikinig. Nakikita niya kung paano nagiging masaya ang kanyang ina sa tuwing mas nagiging makakalimutin ang kanyang lola. Naririnig niya ang mga bulong nito sa telepono. Puno ng pagmamalaki habang ikinukwento sa kaibigang si Clarita kung gaano nakalala ang sitwasyon ni Dalisay. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 1 linggo. Magkakaroon ng malaking party sa Hacienda Esmeralda para sa anibersaryo ng kumpanya ni Luzon. Ang kanyang ina, si Marikit, ay abalang-abala sa pag-aasikaso.
Nang hapong iyon, naabutan ni Tala ang kanyang ina sa sala, masayang nakikipag-video call sa kaibigan nitong si Clarita. Ipinapakita nito ang kanyang isusuot na gown para sa party. Ang buong bahay ay puno ng mga bulaklak at dekorasyon. Ang lahat ay abala. Walang sino mang pumapansin sa isang maliit na bata. At doon, nabuo ang isang plano sa isip ni Tala. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid laruan. Kinuha niya ang kanyang tablet, isang regalo mula sa kanyang ama noong kaarawan niya. Alam na alam niya kung paano ito gamitin. Binuksan niya ang video camera. Tiniyak niyang nakaset ito sa recording mode at walang tunog na maririnig kapag nagsimula na. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano kung mahuli siya? Ngunit ang imahe ng kanyang lola na nakaupo sa tabi ng bintana at malungkot na nakatingin sa malayo ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dala ang tablet, bumalik siya sa sala. Ang kanyang ina at si Clarita ay abala pa rin sa pag-uusap. Dahan-dahan, yumuko si Tala na tila may pinupulot na laruan. Sa ilalim ng malaking sofa, sa isang madilim na sulok kung saan nakaharap ang kamera sa lugar kung saan nakaupo ang kanyang ina, maingat niyang inilagay ang tablet. Sinigurado niyang hindi ito madaling makita. Pagkatapos, tumakbo siya papalabas ng sala, napatigil sa likod ng isang malaking haligi at naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ay naku, Clary, I'm so excited for the party. It will be perfect. Lahat ng mahahalagang tao sa business world darating. Masayang sabi ni Marikit. Congratulations in advance, girl. Pero, kumusta naman ang pasyente mo dyan? Tanong ng boses mula sa tablet. Isang tawa ang narinig ni Tala mula sa kanyang ina. Isang tawang pamilyar at nakakakilabot. The patient? Oh, she's doing wonderfully. Sarkastikong sagot ni Marikit. Ang boses ay bumaba sa isang mapanlinlang na bulong. Akala nito, ligtas siya sa kanyang pribadong pag-uusap. Akala nito, walang ibang nakakarinig. Napatigil sa paghinga si Tala. This is it. Nakahawak siya ng mahigpit sa haligi. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nagdarasal na sana ay may makuha siyang sapat na katibayan. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang magiging susi sa lahat. Ang mga salitang magiging lason at gamot, depende sa kung sino ang makakarinig. Malapit na, Clary, sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng tagumpay. Konting panahon na lang, at ang matandang hukluban na yon ay magiging isa na lang alaala. Ni hindi na nga niya alam kung anong gamot ang iniinom niya eh. Akala niya bitamina lang. Para kay Luzon, ang mga araw na yon ay puno ng tagumpay. Ang kanyang kumpanya ay nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan nito. Ang kanyang pangalan ay bukang bibig sa mundo ng negosyo. Ang bawat paggising niya sa umaga ay may dalang bagong oportunidad at pagkilala. Nasa kanya na ang lahat ng pinangarap niya. Isang marangyang buhay, isang magandang asawa, isang matalinong anak, at ngayon, kasama na rin niya ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang kakaibang pakiramdam ng kabiguan na hindi niya maipaliwanag. Isang maliit na espasyo sa kanyang puso na tila walang laman. Madalas, kapag gabi at tahimik na ang buong kabahayan, naisip niya ang kanyang ina. Nakikita niya itong nakaupo sa sala, tahimik, ang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Ang dating sigla sa mukha nito ay napalitan ng permanenteng kalungkutan. Ang dating ina niyang puno ng kwento at tawa ay isa na ngayong anino sa sarili nitong tahanan. She's just adjusting, honey. It's a big change for her. Iyon ang palaging sinasabi ni Marikit at pinaniniwalaan niya iyon. Sino ba naman ang hindi maninibago sa ganitong klase ng buhay? Isang hapon,
Maaga siyang umuwi mula sa opisina. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang pamilya. Naabutan niyang mag-isa ang kanyang ina sa hardin. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ito na ang pagkakataon niya. "Nay, magandang hapon po," bati niya. "Gusto niyo po bang maglakad-lakad tayo para makalanghap kayo ng sariwang hangin?" Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. "Oo, anak. Gusto ko yan." Ngunit bago pa man sila makahakbang, lumabas si Marikit mula sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Honey, you're early." "At nanay, saan po kayo pupunta?" "The doctor said you need to rest. Hindi po kayo pwedeng mapagod." "Sandali lang naman kami, mahal." Katwiran ni Luzon. "Kahit na." Giit ni Marikit. Lumapit ito at hinawakan ang braso ni Dalisay. "Your health is our priority, Nay. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Let's go inside. I'll ask the maid to bring you some warm soup." Ang ngiti sa mukha ni Dalisay ay naglaho. Walang nagawa si Luzon kundi ang sumunod. Habang inaakay ni Marikit ang kanyang ina, pabalik sa loob, naramdaman ni Luzon ang isang pamilyar na kirot ng pagkadismaya. Muli ang kanyang asawa ay tama. Nag-aalala lang naman ito, ngunit hindi niya maiwasang isipin na isang mahalagang sandali ang ninakaw mula sa kanila. Gabi-gabi, bago siya matulog, dumadaan siya sa harap ng silid ng kanyang ina. Minsan, nakikita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sumisilip siya at nakikita si Dalisay na nakaupo sa kama. Hawak-hawak ang isang lumang litrato. Isang litrato nilang dalawa noong bata pa siya. Masaya silang nakangiti sa gitna ng bukirin. Ang pananahimik nito ay tila isang sigaw na hindi niya marinig. Isang gabi, habang abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang anak na si Tala, dala-dala ang tablet nito. "Daddy, watch this," sabi ng bata. Ang mga mata ay seryoso. "It's very important." "Not now, sweetie. Daddy's busy." Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. "But Daddy." "Tala, anak, ano ba yan?" Biglang pumasok si Marikit sa silid. Lumapit ito at kinuha ang tablet mula sa kamay ng bata. "It's past your bedtime. You shouldn't be disturbing your father." Tumingin ito sa screen ng tablet, kumunot ang noo, at pinatayo ito. "Stop playing with this so much. Baka masira ang mga mata mo." Dinala ni Marikit si Tala palabas ng silid. Sumulyap si Luzon sa kanila. Nakaramdam ng bahagyang inis. Hindi sa kanyang asawa, kundi sa sitwasyon. Palagi na lang may abala. Palagi na lang may hadlang. Bumalik siya sa kanyang trabaho at ang importanteng bagay na gustong ipakita ni Tala ay tuluyan nang nawala sa kanyang isipan. Ang anunsyo tungkol sa party ay dumating na tila isang malakas na hangin na nagtaboy sa lahat ng kanyang maliliit na alalahanin. "Honey, I've prepared everything." Masayang balita ni Marikit isang gabi. "This will be the biggest event of the year." Isang pagdiriwang hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa'yo. "You deserve this, mahal." Niyakap niya ang asawa. Ang sigasig at pagmamahal ni Marikit ay nakakahawa. Marahil ito ang kailangan nilang lahat. Isang gabi ng selebrasyon para makalimutan ang mga problema. "Of course, isasama natin si nanay," dagdag ni Marikit. "Sa tingin mo ba kaya niya?" Nag-aalalang tanong ni Luzon. "Kailangan niyang kayanin. This is your night. She has to be there to see her son's greatest achievement," sabi ni Marikit. Pagkatapos, lumingon ito sa direksyon kung nasaan si Dalisay, na tahimik na nanonood ng telebisyon sa sala. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ng biyenan. "Sana lang, Nay," sabi ni Marikit sa isang boses na matamis, ngunit may kakaibang diin. "Malakas kayo sa araw na yon para hindi masira ang gabi ni Luzon." Naramdaman ni Luzon ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Isang babala.
isang pakiusap. Napatingin siya sa kanyang ina na dahan-dahang tumango, ang mga mata ay blanko. Sa sandaling iyon, si Luzon ay nahati. Ang isang bahagi niya ay isang matagumpay na negosyante na sasabik sa parangal na naghihintay. Ang kabilang bahagi naman ay isang anak na nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot para sa isang inang tila unti-unti nang nawawala sa kanyang harapan. Ngunit ang ingay ng papalapit na tagumpay ay mas malakas, mas nakakabighani. At sa pagpili kung aling mundo ang kanyang papansinin, pinili ni Luzon ang mundong kumikinang, hindi alintana, na ang anino sa likod nito ay lalo lamang humahaba at nagiging mas madilim. Alam ni Dalisay na paubos na ang kanyang oras. Nararamdaman niya ito sa bawat hirap na paghinga, sa bawat pagkirot ng kanyang dibdib, sa bawat pagkabigo ng kanyang isip na alalahanin ang mga simpleng bagay. Ang katawan niya ay isang kandila na dahan-dahang nauupos at ang liwanag nito ay malapit ng maglaho. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, wala siyang naramdamang galit. Wala siyang sinisisi. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagmamahal para sa anak at apong maiiwan niya. At sa mga natitira niyang sandali, iyon na lamang ang kanyang papahalagahan. Tumigil na siya sa pagrereklamo tungkol sa gamot. Tumigil na siya sa pagsubok na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman kay Luzon. Nakita niya ang pader sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng pag-ibig ng kanyang anak para sa asawa nito. At sa halip na subukang wasakin niyon, nagpasya siyang gamitin ang mga natitirang lakas sa mga tahimik na gawa ng pagmamahal. Isang gabi, hindi siya makatulog dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan madalas magtrabaho hanggang gabi si Luzon. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya. Doon, nakita niya ang kanyang anak. Nakayukyok sa mesa. Nakatulog sa ibabaw ng nagkalat na mga papeles. Pumasok siya ng walang ingay. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak. Ang mga kunot sa noo dahil sa pagod. Ang bahagyang pagbuka ng bibig. Para sa kanya, ito pa rin ang maliit na batang inaaruga niya. Pinapatahan kapag umiiyak at ipinagmamalaki sa bawat munting tagumpay. Kinuha niya ang isang kumot na nakasabit sa isang silya at maingat na ikinumot ito sa mga balikat ni Luzon. Hinaplos niya ang buhok nito. Isang haplos na puno ng lahat ng hindi niya masabi. Magpahinga ka, anak ko, bulong niya sa hangin. Pagkatapos, umalis siya ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Ang kanyang atensyon ay ibinaling niya kay Tala. Ang kanyang munting bituin. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata ng bata. Alam niya, sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag, na ang kanyang apo ay nakakakita ng higit pa kaysa sa nakikita ng ama nito. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa sala, tinawag niya si Tala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kwintas. Gawa ito sa pinakinis na mga sigay na siya mismo ang pumulot sa dalampasigan ng baryo Sinag-araw at tinalian ng isang matibay na sinulid. Ito ang huling bagay na nagawa niya bago siya umalis sa kanilang baryo. Halika, apo. Mahinang tawag niya. Lumapit si Tala. Ang mga mata ay puno ng katanungan. Isinuot ni Dalisay ang kwintas sa leeg ng bata. Pamana ko ito sa iyo, munting Tala. Hinawakan niya ang mga kamay ng apo. Ang mga ito'y maliliit at malambot, kabaligtaran ng sa kanya na magaspang at kulubot na. Tandaan mo kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang mawala ang liwanag mo. Ikaw ang bituin ng pamilyang ito. Maging matapang ka at palagi mong piliin ang tama. Hindi lubos na naintindihan ni Tala ang lalim ng mga salita. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga ito. Niyakap niya ang kanyang lola ng mahigpit. I love you, Lola, bulong ng bata. Mahal na mahal din kita, apo ko, sagot ni Dalisay. Pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Sinubukan niyang kausapin si Luzon sa huling pagkakataon.
Alam niyang wala itong patutunguhan, ngunit kailangan niyang subukan. Naabutan niya itong nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin, naghahanda para sa isang mahalagang pulong. Luzon, anak. Poney, may kailangan po kayo? Tanong nito, ang atensyon ay nasa pag-aayos ng sarili. Gusto ko lang sanang... Nagsimula siyang magsalita, ngunit sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib na tila isang kamay na bakal ang pumipiga sa kanyang puso. Napapahawak siya sa kanyang dibdib, hirap na huminga. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay naipit sa kanyang lalamunan, napalitan ng isang mahinang ungol. Nay, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Luzon, lumapit sa kanya. Umiling-iling lang si Dalisay, hindi makapagsalita. Nakita ni Luzon ang pamumutla niya. Mabilis siyang inalalaya nito, paupo sa kama. Marikit! Marikit! Sigaw ni Luzon. Dumating si Marikit. Dala-dala ang isang basong tubig at ang bote ng gamot. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Another attack, sabi nito. She needs to take her medicine. Pinainom nila si Dalisay. Ngunit alam ni Dalisay na ang iniinom niya ay hindi lunas. Ito ay bahagi ng kanyang sakit. Habang unti-unting humuhupa ang sakit, napalitan naman ito ng isang malalim na panghihina. Napapikit na lang siya. Ang huli niyang narinig ay ang usapan ng mag-asawa. Hindi na talaga siya pwedeng mapagod, Luzon. Baka hindi niya kayanin ang party, sabi ni Marikit. Pero kailangan nandoon siya, sagot ni Luzon. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Dalisay. Isa na lamang siyang abala. Isang problema na kailangang ayusin. Sa mismong araw ng party, ang buong bahay ay abala. Ang tunog ng mga kubyertos, ang halakhakan ng mga caterer, ang musika mula sa soundcheck, lahat ay isang paalala na ang mundo ay nagpapatuloy, may sakit man siya o wala. Nakaupo lang siya sa kanyang silid, nakatanaw sa labas, pinapanood ang pagdating ng mga magagarang sasakyan. Naramdaman niya ulit ito. Ang pamilyar na paninikip ng dibdib, ngunit ngayon ay mas malakas, mas mabagsik. Isang nagbabadyang unos. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan niyang tawagin si Luzon. Hindi para sa sarili niya, kundi para dito. Kailangan itong malaman, bago pa man mahuli ang lahat. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Pagbukas niya ng pinto, natanaw niya sa dulo ng pasilyo ang kanyang anak. Nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling suit. Napakakisig, ang kanyang tagumpay, ang kanyang pangarap. Luzon. Isang bulong lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit sapat na iyon. Lumingon si Luzon. Ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, ang lakas ni Dalisay ay tuluyan ng bumigay. Ang kirot ay sumabog sa kanyang dibdib na parang isang kidlat. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang anak na tumatakbo papalapit. Pagkatapos, ang lahat ay nilamon ng dilim. Bumagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog, kasabay ng pagsisimula ng musika para sa party sa ibaba. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng kanyang ina sa sahig ay tila isang bombang sumabog sa tainga ni Luzon. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay mula sa party sa ibaba, ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanyang speech at sa mga bisita ay naglaho. Tanging ang imahe ni Dalisay, nakahandusay at walang malay, ang natira. Nanay, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa takot. Mabilis siyang tumakbo at lumuhod sa tabi nito. Nanay, gumising po kayo. Hinawakan niya ang mukha nito, malamig ito at maputla. Sinubukan niyang hanapin ang pulso nito sa leeg. Mayroon pa. Ngunit napakabilis at napakahina. Marikit! Tulong!
Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon. Lumabas si Marikit mula sa kanilang silid. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkabigla. Ngunit sa likod ng pag-arte, ang kanyang mga mata ay kalmado, halos nagagalak, habang tinitingnan ang resulta ng kanyang obra. "Oh my God! Luzon, anong nangyari?" tanong nito. Lumuhod sa kabilang panig ni Dalisay. "Hindi ko alam. Bigla na lang siyang bumagsak," sagot ni Luzon. Ang isip ay gulong-gulo. "Tumawag ka ng ambulansya." "Wait, honey. Calm down," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng unos. Hinawakan niya ang kamay ni Luzon. "Let me call our family doctor first. Mas mabilis siyang makakarating dito." Tumango si Luzon, nagtitiwala sa mabilis na pag-iisip ng asawa. Habang tumatawag si Marikit, binuhat niya ang kanyang ina at maingat na inihiga sa kama. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Dumating ang doktor wala pang 15 minuto. Isang matandang lalaki na may mabait na ngiti, ngunit may mga matang mailap. Matagal na siyang doktor ng pamilya ni Marikit. Mabilis niyang sinuri si Dalisay. Kinuha ang blood pressure, pinakinggan ang puso. Si Luzon ay nakatayo sa gilid. Kinakagat ang kanyang mga kuko sa pag-aalala. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap ang doktor sa kanila. "How is she, Doc?" agad na tanong ni Luzon. Bumuntong hininga ang doktor. "Her vitals are unstable, but based on my initial assessment, it seems like a severe panic attack brought on by exhaustion and stress, karaniwan sa mga edad niya." "Panic attack?" Hindi makapaniwalang ulit ni Luzon. "Pero Doc, she collapsed. Akala ko inatake siya sa puso." "The symptoms can be very similar," paliwanag ng doktor. Iniiwasan ang mga mata ni Luzon. "Ang mahalaga ngayon ay pahinga. I will give her a mild sedative to help her sleep. She just needs to rest. No stress, no excitement. Iwasan natin ang ospital, mas lalo lang siyang ma-stress doon." Habang nagsasalita ang doktor, nakatayo si Marikit sa likod ni Luzon. Ang isang kamay ay nakahawak sa balikat nito. Ang bawat salita ng doktor ay nagpapatibay sa pundasyon ng kasinungalingang kanyang itinayo. Nang maihatid na nila ang doktor sa pinto, bumalik sila sa silid. Si Dalisay ay mahimbing nang natutulog dahil sa gamot. Tinitigan ni Luzon ang payapang mukha ng kanyang ina at isang alon ng pag-aalala at pagkalito ang bumalot sa kanya. "See, honey, I told you," malumanay na sabi ni Marikit. Niyakap siya mula sa likod. "She's just overwhelmed. The party, the people, the noise, it's too much for her." Humarap si Luzon sa asawa. "Pero paano na to? Nagsisimula na ang party. Hindi ko siya pwedeng iwan." Hinaplos ni Marikit ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, isang perpektong pag-arte. "Luzon, this is your night. This is for you. Pinaghirapan mo to. Look at me," sabi niya. Pinilit na magtagpo ang kanilang mga mata. "Nandito ang nurse na binayaran natin para magbantay sa kanya. She will be fine. She's sleeping. What she needs right now is peace and quiet." Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay isang mapang-akit na bulong. "Huwag mong hayaang masira ito ng isang simpleng drama. Isipin mo na lang, mas magagalit si nanay kung malalaman niyang dahil sa kanya nasira ang pinakamahalagang gabi ng buhay mo." Ang bawat salita ay tumama sa puso ni Luzon. Ang tunggalian sa loob niya ay masakit. Sa isang banda, ang kanyang responsibilidad bilang anak. Sa kabilang banda, ang kanyang pangarap, ang kanyang tagumpay, at ang babaeng mahal niya na nangungumbinsi sa kakanya. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. Payapa itong natutulog. Marahil ay tama si Marikit. Marahil ay labis lang ang kanyang pag-aalala. "I don't know, Marikit." Nag-aalinlangan niyang sabi.
Trust me, mahal, sagot nito. Do this for me, for us, for the future of our family. At sa huli, ang mga salitang yon ang nagpabigay sa kanya. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Hinalikan niya sa noo ang kanyang natutulog na ina. At habang ginagawa niya yon, isang mainit na likido ang pumatak mula sa mga mata ni Dalisay. Isang luhang hindi niya nakita. Isang luhang nagmula sa isang pusong gising na gising at dinudurog sa sakit. Narinig ni Dalisay ang lahat. Ang pagsusuri ng doktor, ang mga salita ni Marikit, ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang anak, at ang huli nitong desisyon. Tumayo si Luzon, inayos ang kanyang suit, at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang matagumpay na lalaki, isang perpektong imahe. "Let's go!" sabi niya sa asawa. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Lumingon siya at dahan-dahang isinara ang pinto ng silid. Iniwan ang kanyang ina sa dilim. At sa pagsarang iyon, tila isinara na rin niya ang pinto sa kanyang konsensya. Nagsimula ang party. Sinalubong si Luzon ng palakpakan at pagbati. Ngumiti siya, nakipagkamay, at nagpasalamat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang malamig na espasyo na lumalaki sa kanyang dibdib. Habang nagpapatuloy ang gabi, at habang papalapit ang oras ng kanyang talumpati, hindi niya mapigilan ang isang pakiramdam na may mali. Isang pakiramdam na sa kanyang pag-akyat sa entablado ng tagumpay, may isang napakahalagang bagay siyang iniwan sa ibaba. Habang tinatawag na ang kanyang pangalan para umakyat sa entablado, lumingalinga siya. Hinahanap ang kanyang anak na si Tala sa gitna ng mga bisita. Ngunit wala ito. Nasaan ang kanyang munting bituin? Isang biglaang kaba ang pumalit sa kanyang pagkasabik. Isang masamang kutob. Sa halip na umakyat sa entablado, bumaba siya at nagsimulang hanapin ang kanyang anak. Iniwan ni Luzon ang naguguluhang host sa entablado at mabilis na tinahak ang pasilyo palayo sa maingay na bulwagan. Ang masamang kutob sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas sa bawat hakbang. "Tala! Tala! Nasaan ka, anak?" Mahinang tawag niya. Nahanap niya ito sa isang mamaliit at tahimik na library sa gilid ng mansyon. Nakaupo ang bata sa isang malaking silyang balat. Yakap-yakap ang mga tuhod. Sa kandungan nito ay ang kanyang tablet. Ang screen nito ay nagliliwanag sa madilim na silid. Umiiyak si Tala. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga punyal na tumutusok sa puso ni Luzon. "Sweetie, what's wrong? Why are you crying?" Nag-aalalang tanong niya, lumuhod sa harap ng anak. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, itinaas nito ang tablet. "You didn't believe me, Daddy," sabi ng bata sa basag na boses. "You need to see." Kinuha ni Luzon ang tablet. Sa screen, nakita niya ang isang video. Pinindot niya ang play. Ang unang imahe ay pamilyar. Ang kanilang sala, ang sofa. Pagkatapos, pumasok sa frame ang kanyang asawa, si Marikit, na masayang nakikipag-usap sa kaibigan nitong si Clarita. Sa una, naguluhan si Luzon. Ano ito? Ngunit habang nagpapatuloy ang video, at habang naririnig niya ang pagbabago sa tono ng boses ni Marikit, nagsimulang manlamig ang buo niyang katawan. "The patient? Oh, she's doing wonderfully," narinig niyang sabi ni Marikit, puno ng sarkasmo. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging mabigat. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. At pagkatapos ay dumating ang hatol. Ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong mundo. "Malapit na, Clary. Konting panahon na lang, at ang matandang hukluban na yon ay magiging isa na lang alaala." Ni hindi na nga niya alam kung anong gamot ang iniinom niya eh. Akala niya bitamina lang. Binitawan ni Luzon ang tablet na tila napaso. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang ingay. Ngunit sa isip niya, ang tunog ay nakabibingi. Bitamina lang,
Bitamina lang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, winawasak ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pag-aalaga ni Marikit, ang panic attacks ng kanyang ina, ang pagiging makakalimutin, ang wallet sa freezer, ang lahat ng maliliit na piraso ng kasinungalingan ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang halimaw na imahe ng kataksilan. Tumingin siya kay Tala na patuloy na umiiyak. Sinubukan kong sabihin sa'yo, Daddy. Isang nag-uumapaw na pagsisisi ang bumaha sa puso ni Luzon. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit. I'm sorry, anak. Bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng sakit. I'm so sorry. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako. Ngunit ang pagsisisi ay mabilis na napalitan ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman dati. Isang purong, nag-aapoy na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng isang nakakakilabot na kalinawan. Kinuha niya ang tablet mula sa sahig. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Halika anak, itatama natin to. Naglakad sila pabalik sa bulwagan. Ang bawat hakbang ni Luzon ay mabigat. Tila yapak ng isang sundalong papunta sa digmaan. Hindi niya pinansin ang mga taong bumabati sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanyang asawa, na nakatayo sa entablado, naghihintay sa kanya, hawak ang mikropono. At ngayon, mga kaibigan, narito na ang taong dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayong gabi. Masayang anunsyo ni Marikit. Umakyat si Luzon sa entablado. Ngunit sa halip na kunin ang tropeo, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay niyang nagulat na si Marikit. Mabilis niyang isinaksak ang isang cable mula sa tablet patungo sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Anong ginagawa mo, Luzon? Naguguluhang bulong ni Marikit. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa daan-daang bisita na naghihintay sa kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Bago ako magpasalamat, meron lang akong isang maikling video na gusto kong ibahagi sa inyo. Isang video tungkol sa kung paano mag-alaga ang aking asawa sa aking ina. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay nakabibingi habang ang video ay nagsimulang umikot sa malaking screen. Ang mukha ni Marikit, ang kanyang mga salita, malinaw at hindi maikakaila. Nagsimula ang mga bulungan na tila mga bubuyog na dumarami. Ang bawat salita ni Marikit sa video ay tila isang dagitab na tumatama sa bawat sulok ng silid. Nang marating ang huling linya, akala niya bitamina lang. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Lahat ng mga mata ay napunta kay Marikit. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang perpektong ngiti ay natunaw, napalitan ng isang maskara ng purong takot at pagkabigla. Hindi yan totoo. That's fake. It's edited. Sigaw niya, sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit hinawakan ni Luzon ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Luzon. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi na ngayon. Humarap siyang muli sa mga tao. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng sumira sa kanyang mundo. Itinaas niya ang mikropono at sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at ng buong alta sosyedad, ibinigay niya ang kanyang hatol. Ang kanyang boses, na ngayon ay nanginginig sa galit at sa pigil na mga luha, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Umalis ka sa pamamahay ko. Isang saglit na katahimikan. Ngayon din, ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Ang mga kamera ng telepono ay nagsimulang mag-flash. Sa gitna ng lahat ng ito,
Si Marikit ay nakatayong tila isang estatwang binagsakan ng langit. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Luzon. Ang kanyang mga mata ay nagahalo ang galit at pagsusumamo. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang mukhang bakal. Isang mukha ng isang lalaking wala nang natitirang pagmamahal. Dahan-dahan, sa ilalim ng tingin ng daan-daang mapanghusgang mga mata, tumalikod si Marikit. Bawat hakbang niya palayo sa entablado ay tila isang paglalakad sa kahihiyan. Dinaanan niya ang mga taong dati hinahangaan siya na ngayoy umiiwas sa kanyang tingin. Walang salita, walang luha, puno lamang ng katahimikan at pagkatalo. Lumabas siya sa pinto ng bulwagan at sa buhay ni Luzon. Ngunit si Luzon ay wala nang pakialam sa kanya. Sa sandaling iyon, iisang tao na lamang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Bumaba siya ng entablado, hinila si Tala sa kanyang tabi, at tinakbo ang daan palabas ng bulwagan. Hindi niya pinansin ang mga taong sumusubok na kausapin siya. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang puso. Isang ritmong sumisigaw ng salitang pagsisisi. "Manong, Manong, ihanda mo ang sasakyan, bilis!" Sigaw niya sa kanilang driver. "Daddy, where are we going?" Tanong ni Tala. Hirap na sumunod sa kanyang mabilis na mga hakbang. "Kay Lola, anak. Kailangan nating makarating kay Lola." Ang biyahe pabalik sa Hacienda Esmeralda, na karaniway tahimik at payapa, ay naging isang karera laban sa oras. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang personal na insulto. Bawat mabagal na sasakyan sa harap nila ay isang hadlang sa kanyang desperadong paghahangad na makarating. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga huling sandali, ang pagbagsak ng kanyang ina, ang pagtanggi niyang maniwala, ang kanyang pagtalikod. "Nay, pareho lang yan. Nag-aalala lang kayo masyado. Huwag mong hayaang sirain ito ng isang simpleng drama." Ang kanyang sariling mga salita ay naging mga multong bumabalik upang usigin siya. Napasuntok siya sa manibela, isang sigaw ng pagkadurog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, hindi na niya hinintay na pagbuksan pa siya. Tumakbo siya papasok, paakyat ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot sa kung ano ang kanyang daratnan. Pagbukas niya ng pinto ng silid, nakita niya ang nurse na nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng magazine. Ang kanyang ina ay nakahiga pa rin, tila payapang natutulog. "Labas," utos niya sa nurse sa isang boses na hindi kumikilala ng pagtutol. Dali-daling lumabas ang nurse. Isinara ni Luzon ang pinto. At doon, sa katahimikan ng silid, ang lahat ng kanyang lakas ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang tibay na ipinakita niya sa party ay natunaw, napalitan ng kahinaan ng isang anak na alam na nagkasala siya ng malaki. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ina. Ito'y malamig at nanlalambot. "Nay!" Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na hikbi. "Nanay, patawarin niyo po ako." Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Yumuko siya. Isinubsob ang kanyang muka sa kumot na basang-basa na ngayon ng kanyang mga luha. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. "Patawarin niyo po ako. Nay, hindi ko po alam. Naging bulag po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagwawalang bahala ko. Nay, parang awa na niyo na. Gumising po kayo." Tila narinig ng langit ang kanyang pagsusumamo. Dahan-dahan, napakabagal. Gumalaw ang mga daliri ni Dalisay sa loob ng kanyang palad. Nag-angat ng ulo si Luzon. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pag-asa. Nakita niyang dahan-dahang iminumulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ang mga ito'y malabo at pagod, ngunit may bahid ng kamalayan. Ah, nak- ang salita ay isang mahinang hangin lamang, ngunit para kay Luzon, ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Nay, nandito po ako. Nay, lalaban po kayo ha? Dadalhin ko po kayo sa pinakamagaling na ospital. Aayusin po natin to. Nay, parang awa niya. O na, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng kanyang umiiyak na anak. Ang kanyang haplos ay mahina, ngunit para kay Luzon, ito'y puno ng lahat ng pagmamahal sa mundo. Walang panunumbat sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa at pagpapatawad. Ang mahalaga, nagsalita siyang muli. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ay natuto ka, anak. Tumingin siya sa may pintuan, kung saan tahimik na nakatayo si Tala, umiiyak habang yakap-yakap ang kwintas na bigay niya. Alagaan mo si Tala. Opo, Nay. Pangako po. Humihikbing sagot ni Luzon. Aalagaan ko po siya. Aalagaan ko po kayo. Nay, wag po kayong bibitaw. Ngunit nakita ni Luzon ang pagbabago sa mga mata ng kanyang ina. Ang bahid ng kamalayan ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Tumingin ito sa kisame na tila may nakikitang isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Pahinga na. Ako. Hindi Nay. Nay, wag po. Sigaw ni Luzon. Ngunit ang mga mata ni Dalisay ay dahan-dahang pumikit. Ang kamay na nakahaplos sa kanyang pisngi ay nawalan ng lakas at bumagsak sa kanyang tabi. Ang mahinang pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay huminto. Sa sulok ng silid, ang heart monitor na ikinabit ng nurse bago ito umalis ay nagsimulang mag-ingay. Isang tunog na tuloy-tuloy, walang patid, at nakakabingi. Isang tunog na nagsasabi ng isang katotohanang hindi na mababago. Nanigas si Luzon. Tinitigan niya ang payapang mukha ng kanyang ina. Naghihintay na muli itong dumilat. Muling huminga. Ngunit wala. Tanging ang nakakabinging tunog ng makina ang sumasagot sa kanya. Tapos na. Huli na ang lahat. Ang pagsisisi niya ay hindi na maririnig. Ang kanyang paumanhin ay hindi na matatanggap. Ang pagmamahal na ngayon lang niya muling naramdaman ng buo ay wala nang mapupuntahan. Yumuko siyang muli. Niyakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. At isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng pagkawala, ng pagsisisi at ng isang sakit na dadalhin niya habang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang tarangkahan ng Hacienda Esmeralda ay tuluyan ng nagsara para kay Luzon at Tala. Ang mansyon, kasama ang lahat ng alaala ng kasinungalingan at sakit, ay naibenta na. Ang lahat ng yaman na pinaghirapan ni Luzon na naging dahilan ng kanyang pagkabulag ay tila nawalan ng halaga. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon, ang tuparin ang kanyang pangako. Magkasama silang bumalik sa baryo Sinag-araw. Ang lugar na tinalikuran niya para sa pangarap na tagumpay ay ang siya palang lugar na magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang dating maliit na dampa ni Dalisay ay kanyang ipinaayos, hindi pinalitan, kundi pinatibay. Pininturahan niya ito ng puti, inayos ang mga bintana para mas pumasok ang liwanag at pinalibutan ng bakuran ng mga paboritong halaman ng kanyang ina. Dito, simple ang buhay. Dito, bawat sulok ay may alaala ng pagmamahal na wagas at totoo. Si Luzon ay hindi na ang dating abalang negosyante. Ang kanyang mga araw ay hindi na umiikot sa mga board meeting at stock market. Ngayon, ang kanyang mundo ay umiikot sa kanyang anak. Sila ni Tala ang magkasamang nagtatanim sa maliit na hardin
na dating inaalagaan ni Dalisay, tinuruan niya si Tala kung paano magpunla ng mga buto ng kamatis at talong, mga bagay na siya mismo ay natutunan mula sa kanyang ina noong bata pa siya. Habang ang kanilang mga kamay ay abala sa lupa, nagkukwento si Luzon. "Alam mo ba, anak?" sabi niya isang hapon. "Ang Lola Dalisay mo, kaya niyang sabihin kung uulan sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga langgam." "Talaga po, Daddy?" manghang tanong ni Tala. "Oo, at alam mo ba kung anong paborito niyang tunog? Ang tunog ng ulan sa mga dahon ng saging." Sa bawat kwento, unti-unting binubuhay ni Luzon ang alaala ng kanyang ina, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng puno ng lakas at karunungan. Ito ang kanyang paraan para makilala ni Tala ang tunay na Dalisay, ang lola na minahal siya ng walang kapalit. Isang gabi, habang nililinis niya ang mga lumang gamit sa isang baul, nakita ni Luzon ang isang maliit at nakatuping sulat. Para sa kanya ang sulat, nakasulat sa pamilyar na kamay ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ito ay isang sulat na hindi kailanman naipadala. "Luzon, anak ko," panimula ng sulat. "Kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Ha? Alam kong abala ka sa iyong trabaho para sa iyong pamilya at labis ko iyong ipinagmamalaki. Wala akong ibang hiling kundi ang iyong kaligayahan. Huwag mong kakalimutan na kahit anong mangyari, kahit nasaan ka man, palagi kang may uuwian dito sa akin. Ang aking munting dampa ay palaging bukas para sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Nagmamahal, Nanay." Niyakap ni Luzon ang sulat sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, hindi na ito luha ng purong pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat at pangungulila. "Salamat, Nay," bulong niya sa hangin. "Nakauwi na po ako." Sa labas, nakita niya si Tala na masayang naglalaro. Habol-habol ang mga alitaptap na kumikinang sa papalubog na araw. Nakasuot pa rin ito sa kwintas na gawa sa sigay. Sa bawat tawa ng kanyang anak, nakikita ni Luzon ang isang bahagi ng kanyang ina, ang simpleng kagalakan, ang dalisay na pag-asa. Lumabas siya at umupo sa isang bangkong kawayan. Pinanood niya ang kanyang anak. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Ang katahimikan ay payapa. Dito, sa baryo Sinag-araw, natagpuan niya ang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Ang kayamanan ng simpleng buhay, ng pamilya, at ng pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili. Kinabukasan, dinala niya si Tala sa sementeryo. Ang puntod ni Dalisay ay simple lamang, ngunit napapaligiran ito ng mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap nito. Hindi na umiyak si Luzon. Sa halip, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa lapida. Dalisay, Dalisay. Isang pangalan na ngayon ay lubos na niyang naiintindihan ng kahulugan. "Salamat sa lahat, Nay," mahinang sabi niya, habang ang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. "Pinapangako ko, hinding-hindi na namin sasayangin ang pagmamahal mo." At dito po nagtatapos ang kwento ng sakripisyo ni Dalisay at ang mahabang paglalakbay ni Luzon tungo sa paghilom at pag-asa. Mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa pag-iyak, sa pagkagalit at sa pag-asa kasama ng ating mga tauhan. Hindi ko po itatago. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tila bawat salita ay may dalang bigat at emosyon. Naging totoo sa akin si Dalisay, Luzon at ang munting si Tala.
Ang kanilang paglalakbay ay naging isang personal na paalala tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang kwento ni Dalisay ay kwento ng dalisay na pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, kayang magtiis at handang magpatawad hanggang sa huling hininga. Ang kwento naman ni Luzon ay isang masakit na aral tungkol sa pagsisisi na dumarating ng huli at ang kahalagahan ng pagmulat ng mga mata sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin bago pa man mawala ang pagkakataon. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamasakit na pagkawala, may puwang para sa paghilom, pagpapatawad sa sarili, at pagbangon muli tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Kaninong tauhan kayo pinakanakaugnay? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Bawat isa po ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating kwento.